Umami na or may inamin na si Comelec Chair Garcia. Nako, naalala nyo po nitong nakaraan, yung halagang 300 million peto-teto-tet para manalo sa eleksyon? Nako, mukhang nadulas ata si Comelec Chair Garcia. Nako, meron na rin palang kaso yan ngayon at baka makakasuhan pa. O eto, panoorin po natin si Attorney Harold Respicio na kung saan ay bago pa mag-eleksyon ay may mga binubuking na siya tungkol yan sa Comelec. Eto ngayon, mukhang may pag-amin pero yung palusot ni Comelec Chair Garcia, sablay naman. Eto, panoorin natin ang video. Maraming salamat po sa pag-invite kay Atty. Harold Respicio dito sa forum na ito upang pag-usapan ang mga pagkakamaling nangyari ngayong eleksyon na ito para hindi na maulit sa 2028. Latest po! Umamin na po si Chairman George Garcia na nag-usap nga pala talaga sila ng congressman na tumatakbo na uhol sa buhol at sinabi niya, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Pero sabi ni Chairman George Garcia na misunderstood daw siya. Yes sir, hindi nga. Kasi kapag papakinggan mo, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Parang extortion yan. Parang nagsasuggest, nabayaran mo na lang ako ng 300 million pesos para manalo ka ngayong eleksyon, nayain na lang natin ngayong eleksyon. Pero misunderstood daw si Chairman. Ang ibig sabihin daw niya, yun daw ang magagastos mo sa eleksyon na ito para manalo. Pero sir, ang allowed na gastos lang ng isang congressman ay 3 pesos kada botante. At 300,000 lang ang botante doon sa distrito niya. Ibig sabihin, ang gastos, 900,000 lang dapat. Bakit mo sinabing 300 million? Pagkatapos ng pag-file namin sa Supreme Court, marami kong malapit na report kay Atty. Harold Respicio na pareho po ang experience. At sir, merong na-record na mataas na opisyal doon sa Comelec. Huwag muna natin babitin ngayon. Dahil yung record na yan ay lalabas. Meron po, napatunayan po na tumanggap na 25 million pesos mula sa isang local candidate. Ang problema, tumanggap din mula sa kabilang kandidato. Ang problema ngayon, sinisigil na sir! Nasaan na? Yung ibinayad namin sa inyo, sabi, i-refund na lang daw. Pero lang ang problema, nabayaran na daw yung mga ibang commissioner. Abangan po ninyo. Ang problema po, sabi, bawi na lang ako sa protest. Nag-protest ka naman eh. Kaya pala nagkabali-baliktaran na yung resulta ng eleksyon ngayon. May nanalo, nakasingil na yung nagbayad, pero babalik tayo sa uli para mabayaran din yung kabila. Kung titignan po natin itong context na ito, mga Ako kung totoo man yan, aba, tiba-tiba ang inayupa ka. Sana. Pero ang kawawa po ngayon, ito pong nangyari sa Duterte Youth Party List, no? 'Di ba? Hindi lang 'yan. Yung kay Abante, congratulyo na, yung natalo sa eleksyon pero panalo. Ako, nangyari na dito. Dapat naman talaga ay may mananagot po kung talagang halatado. Na alam ko may mga ebidensya itong mga nagrereklamo kaya nga may mga nagsampa na ng kaso for disbursement kay Comelec Chair Garcia. Pero doon sa kaso, itong si Comelec Chair Garcia, ay nagulat daw siya doon sa mga yung sa ikinaso sa kanya. Ito naman ngayon, ang bago, ang mahirap dito ay may pag-amin na nag-usap daw sila ng isang kandidato tapos hindi niya itinanggi yung tungkol sa 300 million. Hindi niya tinanggi na may ganung usapan. Ang ginawa lang niya, may misunderstanding lang. Siguro naman, nag-uusap kayong dalawa sa opisina nyo. Hahayaan mong matapos yung pag-uusap nyo nang hindi kayo, hindi maliwanag hindi kayo nagkakaintindihan pagdating sa halagang 300 million. 300 million ang pinag-usapan. Tapos sabihin, misunderstanding lang. Ako na, kahit sino naman, pag ganyang halaga ang binibitawang salita, kinaklaro mo kung para saan yun. Diba? Ayon dito kay Sheila Magno, ito yung maingay at masakit sa tenga na puro katotohanan mga sinasabi. God bless you always, Attorney Harold. Sana hindi po susuko itong si Attorney Harold kasi dito po talaga yung mga sinasabi niya ay mukhang may katotohanan talaga. Maraming naniniwala sa kanya. Sabi ni Jasmine Tomas, si Kiko, wow, dapat magkano kaya? Kiko? Oo nga, no? Ay, panalo si Kiko Pangilinan, ha? Oo. Anong magkano? Magkano agad? Di ba pwedeng marami talagang bumoto sa kanya? Ewan ko ba? Sabi ni Janet, talagang tumatanggap siya ng bayad kasi may ina-interview na isa sa nakilala. Siguro malapit yung kaibigan ni Garcia. Confirm, madaming account bank. Yung marami siyang bank accounts. Sus talaga itong si Garcia, Kung totoo yan ha, sa tingin nyo, totoo ba yung sinasabi ni Attorney Harold
Ay kung totoo man po yan, ay dapat managot yan. Pero ang mahirap dito, meron na daw nga sinasabing may nag-delete-delete na daw. Ano kayo yung mga delete-delete na pinag-uusapan? Na may mga binubura na daw. Ano yung mga binubura? Ebidensya kaya yon nung eleksyon? Nandito lang. Thank you. Bye-bye.